Ayan, sinisingil na sila. Sinisingil na sila ng karma. Oh, speaking of digong, mga kababayan, no? Speaking of digong, maswerte ang Pilipinas. Naniniwala ba kayo or agree ba kayo maswerte ang Pilipinas dahil Marcos ang pangulo natin, mga kababayan? Alam niyo mga kababayan, maswerte talaga ang Pilipinas dahil si Pangulong Marcos ang pangulo natin ngayon. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics? Total na pag-uusapan na natin yung swerte. Sabi ko na, hindi ko Oy, kaya. mamaya ka na, Digong. Ikaw naman, oh. Sabi ko Huwag na, ka magmadali. Mamaya ka na, di ba? Ito muna, pag-usapan muna natin to. Kasi mga ka-GPnatics, etong si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayan, marami ang nagtanong kasi mga kababayan. Naano lang ako dito sa ano na to, sa post na to. Parang natuwa ako. Kasi maswerte ang Pilipinas dahil Marcos ang Pangulo. Makita naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na mga kababayan ang nangyayari sa kanya, binabanatan. Kahit na sabihin po natin na panay ang paninira sa kanya. Kahit na sabihin natin itong si Pangulong Bongbong Marcos dumaan po to sa matinding di ba? Matindi po yung pinagdaanan nila from 1986, 'di ba? Nung natanggal po ang kanyang ama bago sila makabalik ulit sa politika, mga kababayan, at ito na nga po ang pangulo natin ngayon. Bakit masasabi nating maswerte ang pangulo, mga kababayan? Unang-una, tingnan niyo po kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang pangulo ngayon, no? Paano kaya masusugpo ang katiwalian? Paano kaya, mga kababayan, sabihin natin, magkakaroon ng hustisya yung mga kababayan natin? Or paano magkakaroon ng accountability at transparency kung wala pong Bongbong Marcos? Isipin nyo na lang, etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganito po ang kanyang sagot. sabi ko na, hindi ko kaya itong corruption. Nagsisi ako. Kasi akala ko, kaya ko. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Diba? Si Duterte, mga kababayan, despite the fact na marami, alam niya na merong katiwalayan sa DPWH. Sabi niya, hindi daw niya kayang labanan ang korupsyon. Kaya, nung panahon ni Duterte, mga kababayan, binalita niya na maraming korupsyon sa DPWH. Meron bang nangyari na mga naipakulong na malalaking tao? Meron bang mga nakasuhan na malalaking tao? Wala. Sabi ni Belica, meron daw. Nasaan, mga kababayan? Meron bang mga tao? Samantalang ang PACC, kaya nga po yan tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos noon dahil walang silbi. Dahil ang sabi ni Greco Belica, ang may jurisdiction lang daw sila doon sa mga appointed official, hindi doon sa mga elected official. Isipin nyo, mga kababayan, kung walang isang Pangulong Bongbong Marcos na kayang harapin kahit mga kakampi niya, di ba? Kayang harapin. Kung walang Pangulong Bongbong Marcos na kayang labanan either mga kababayan kakampi or kalaban, ay kayang ipakulong. Dahil kung iba-iba lang yan na pangulo, 'di ba? Kung ibang-ibang pangulo lang yan, masasabi po natin, baka ngayon wala na o kaya napalitan na. Baka ang korupsyon ay mas lalong malala. No? Isali ko na lang din 'to, wag sana magalit yung mga pink. Paano, mga kababayan, kung si Leni ang naging pangulo natin at hindi si Pangulong Bongbong Marcos? Natatandaan nyo yung sinabi, mga kababayan, na kung si Leni daw, ang nagsabi nito si dating Senador Antonio Trillanes, kung si Leni ang nanalo, hindi daw niya ipapakulong si Rodrigo Roa Duterte. Sa makatuwid, mga kababayan, kapag yun ang sinabi mo, na hindi mo ipapakulong si Rodrigo Roa Duterte, hindi mo rin po ipapakulong, hindi mo rin po
iimbestigahan ang korupsyon na mga nangyari nun. Di ba?